Yung mga boss, good morning. Meron na naman tayo ditong gagawin. Suzuki Desire. Ayan, kung makikita nyo. Ang gagawin ko dito, mag-upgrade kami ng headlight. Dala ni bossing customer, pakita ko lang sa inyo. Okay, ito mga boss yung Suzuki. Ayan, kung makikita nyo. At ito yung headlight niya. Ayan. Ito yung stock niya, H4. At nag-upgrade na rin naman na siya nung yung parang projector headlight ba? Tapos park light, ayan. Yan yung stock niya mga boss. Tapos dito sa ilalim sa pag light, meron siyang DRL, okay? So, yun. Check natin. Dito sa kabila, yan ang itsura niya mga boss. Stock lang yan. Okay? So, ang gagawin natin dyan, papalitan natin ang headlight, magiging projector light na yan. Tapos meron siya ng DRL. Okay? Or park light. Kung saan man natin ilagay, ay di, yun na yun. Tapos, pakita ko sa inyo yung ilaw niya. Check natin na. Before and after tayo mga boss. Ayan, ito yung ano niya, interior. So, pag light, headlight. Ayan. Okay. So, yan yung tama ng headlight niya mga boss. Yung projector light niya. Yan yung kanyang ilaw. Pag light, tapos ay headlight. Ayan. Okay. So, check natin yung high beam. Check muna natin. Ayan. Check natin high beam, low beam. Tapos check din natin yung hazard para makita natin lahat. Hazard naman. Yung nag-hazard siya mga boss. Okay. So, yan yun. Okay, ngayon, ipakita ko naman sa inyo yung ikakabit natin na projector light. Okay, ito naman mga boss yung headlight na ikakabit. Okay, so dala ni bossing customer yan. At doon sa headlight na assembly, meron siyang kasama na socket. Ayan. Okay, check natin dito yung itsura niya. Ibabapping lang namin to para all goods. Para malinis na malinis. Okay, check natin yung likod. Ayan. Ito yung likod niya, socket ng headlight. At dito naman sa kabila, turning signal light. Madali lang naman yan, dalawang wire. Tapos dito, may leveler siya. Ayan. So, yung sasakyan ni bossing customer ay walang leveler. So, ipagpo-provide pa natin siya ng switch ng leveler para mapagana natin to. Okay? So, dito sa unahan, ang ititrace natin dyan, syempre yung negative, low beam, high beam, tsaka yung wire nitong park light or DRL. Ayan. Okay? So, dito naman sa kabila, kung makita nyo, ito yung left side. Babaping pa namin yan para maganda. Dito naman, ito na yung ginagawa ko. Yan. Nilagyan ko siya ng mga label para madali nang i-trace mamaya. Pero nakuha ko na yung mga ano dyan, mga coding. Papakita ko na lang sa inyo mamaya kung paano ko tinitrace yung wiring niya dito sa socket. Yan. Pakita ko sa inyo. Okay? So dito nakita ko na yan. Kumpleto na yan mga boss. Okay? So dito, sabi ko nga sa inyo, doon sa signal light, dalawang wire lang yan. So yung green, positive, at yung black, syempre negative yan. Tapos dito sa sa tatlong wire na to, sa leveler, hindi ko muna iwa-wiring yan dahil nga wala pa siya nung yun, headlight leveler. Okay? So ayun. At ipapakita ko na muna sa inyo yung pag titracing ng wire. Okay? Ayan yun. Okay? I-ano ko na muna to. I-aayos ko na muna lahat para do sa isa naman sa right side, diyan ko ipapakita sa inyo kung ano yung diskarte pag titrace ng wiring nito. Okay? So basta gumamit lang kayo ng nung battery, syempre, negative positive, S-light, at yung digital. Okay? Tapos ang fuse lang natin yan ay 7.5 para in case man na magkamali tayo ng sundot, puputok agad yung fuse. Okay? So umpisa na muna natin. Trace na tayo. Yung mga boss, at dito nga sa dalawang headlight na ito yung sa left at ito yung sa right. Dito sa left side, nakuha ko na yung mga coding niyan at meron lang isang wire na hindi ko mapailaw or hindi siya nagpapunction doon sa headlight.
Pero naka-standby pa rin naman yan in case na may paggamitan ay di andyan pa rin yan. So ang nakuha ko sa kanya, 2 ground, isang high beam, low beam at sa DRL. Okay, yun yung sa park light. So dito, papakita ko sa inyo kung paano ko kinuha yun. Okay, dito mga boss, tanggalin muna natin yung wire or yung cover ng wire. Tapos, himayin natin yung mga wirings niya. Okay? So, dito may makikita tayong black wire, 2. So, dyan pa lang, makikita na agad natin negative. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi lahat ng black ay negative. Papakita ko lang sa inyo kung paano i-trace yan. Balatan lang muna natin yung mga mga wiring. Lahat na agad. Pakita ko lang sa inyo kung anong style o kung paano ako mag-trace ng ganitong mga wiring. Yan, ganyan lang. Balatan natin lahat yan. Hanggang dito sa pinakamaliit. Ang gagawin natin dyan mga boss, kuha lang tayo ng test light. Ito, yung test light natin ay nandun sa positive. Ayun o, nasa positive. Okay? Tapos itong blue wire, negative yan mga boss, negative. Okay? So, check natin ulit. Ganyan. Tapos ang gagawin natin dyan, tingnan nyo ha, o. Yan, di umiilaw siya, negative, positive. Mag-testing tayo sa ground. Ayan, ground. Lagay natin, kunyari ito, natipuhan natin yung black wire sa ground. Tapos yan, titest rin natin ang test light, isa-isa. Yung ating mga wiring. Ayan, makita nyo ha, o. Tupiin natin ganyan. Iisa-isahin natin yan dito. Test rin ulit natin, nailaw. Check natin kung magre-react yung katulad yan, nakita na agad natin. Tingnan nyo, oh. Umilaw yung sa DRL light niya. Ito. Pakita ko na sa inyo. Yan, itong black wire at saka itong orange. Ayan na, oh. Okay? So, umilaw. So, dito, nakuha na agad natin dito yung orange, may function. Pero gamit pa rin natin yung test light na ilaw. Yan. Tapos, black ulit tayo, negative. Tapos, i-trace ulit natin dito isa-isa sa wire. Tingnan natin kung may magre-react. Okay, so wala. Ngayon, ihiwalay natin yan, yung black na yan. Just 2 na yan. Ngayon, itong isang black naman ito. Okay, trace naman natin yan. Yan, ilagay natin sa negative. Gamit ulit ang test light. Hanapin natin yung umilaw siya. So, ibig sabihin, mamaya, papaliwanag ko sa inyo kung para saan yun. Tapos, hanap ulit tayo. Ayan, umiilaw siya ulit. Tapos, hanap ulit tayo. Okay? So, umiilaw siya. Ito, ganun din. So, ngayon, iti-trace naman natin. Pakabila naman. Testingin naman natin itong green wire. Negative. Tapos titesting ulit tayo kung may magre-react. Yan. Tapos yan, so walang nagre-react diyan mga boss. Ganito naman gagawin natin. Kapag wala, pagsamahin natin yung 2 ground or 2 block. Subukan naman natin pagsama-samahin sa negative. Ayan. Tapos testingin natin. Ayan. Kung nakikinig nyo, nagtitrigger yung high and low nya. Yan, high and low beam dito sa isang green wire. Ayan. Nakikinig ko, pumapalo yung high and low nya. Ngayon, subukan ko na siya ng itong red wire. May fuse tayo dyan na 7.5. Kung makikita nyo, ayan o. Ayan. Nasa positive, by fuse 7.5. Tapos yan, pakita ko ulit sa inyo ha. Magti-trigger yung high and low nya. Okay? Ngayon, nakuha na natin ito, may trigger ito.
doon sa dalawang wire, titestingin na natin dyan yung positive. Yung negative, doon sa dalawang black wire, magkasama. Tapos dito, mabilis lang, pipitikin lang natin ito. Dito sa dalawang wire. Yan. So, wala siyang trigger. Hahanapin pa natin yun kung alin yung wirings niya. Ayan. Negative. Tapos dito, titestingin natin. So, wala yung o. So, napagana ko na yung headlight niya dito sa isa. Itong blue wire or light blue, walang function yan. So, dito mga boss, kung makita nyo, nakita ko na yung low beam. Ayan o. Low beam. Tapos, hanapin natin yung high beam. Ayan o. Okay? So, ganun lang kadali mag-tracing yan mga boss. Basta't may fuse yung ating wiring, may fuse na 7.5, safe tayo dyan. So, itong wire na to, ito yung blanco. Wala yung function. So, dito, ang may function sa kanya ay 1, 2, 3, 4, 5, 5. So, yung low beam, high beam, at saka yung DRL, tapos, ground na dalawa. Okay? So, lalagyan ko muna ng label ito ng masking tape para pakita ko sa inyo. Okay? At dito nga mga boss ay nilagyan ko na ng label parang mga ganito. Yan. O ano pa lang siya, yung masking tape. So susulatan ko pa siya ng label kung para saan yung mga wire na yan. Parang mga ganito. Yan. Okay? So pakita ko lang sa inyo kung paano ko lagyan ng ng label. Okay dito mga boss. So doon sa ground, doon sa dalawang block, so negative yan. Lagyan agad natin yan ng label na negative. So, ganyan ako magsulat ng negative. So, dito sa kabila, ganun din yan. Yan ang label ko ng negative. Yan. Ayan. Okay? So, dito sa kabila, ganun din. Negative din yan. Yung isa kasi, negative yun ng DRL at negative ng headlight yung isa. Kaya dalawa negative niya. Yan, ganyan. Okay. So, dito, pagsasamahin ko na ulit itong ground na to or yung black wire dito sa ground ng battery. Yan. Tapos yan, dahil positive source lahat yan, itong blue, wala nang use yan. Kunin natin yung positive. Ito yung positive wire. So, dito, ayan o, DRL. So, lagay natin yan, DRL. Kuha tayong patungan para maganda ang sulat. So, yung orange wire, DRL. Sulatan na natin yan ng DRL or park light. Yan, yun ang dyan. DRL or park light. Okay? So, kuha ulit tayo dyan ng yung wire natin naka-ground pa rin. Tapos testingin natin tong isa. Ito yung high beam. Check natin lang. Ito naman yung kabila ay yan yung low beam. Tapos ito yung high beam. So dito low beam. Sulatan ulit natin to ng low beam. Yan, low beam. Lagyan natin ang pangalan para mamaya or pagka ikakabit na natin doon sa sasakyan, hindi tayo malilito. Low beam. Yan. Tapos itong natitira, ito na yung high beam. O yung sa telescopic niya. High beam. So sa kabila, ganun din, high beam. Kabilaan natin susulatan niya para kung ano mang madampot natin, makikita agad natin yung pangalan niya. High beam. Yan. So, kompleto na silang lahat. Yan. So, dito, kapag nilagyan natin yung low beam, ayan, tapos ay idinot-dot natin sa positive yung high beam, yan, mag-high beam na siya. Tapos, kuhain natin yung DRL or park light. Ayan.
tapos ay low beam. Yan. Tapos ay dot-dot natin yung high beam. O, di ba? Kompleto na siya. So, ipakita ko lang sa inyo. Yan mga boss, ganun lang mag-trace ng ng mga wiring. Ayan. Kung may makita kayong ground diyan or yung black wire, testingin niyo na muna yun. Pero bago kayo sumundot ng wire, ang gagamitin niyo muna test light. Kasi yan, kapag ginamitan natin yan, di ba, naka-positive pa yun doon. Pagka ginamitan natin yan, katulad dito, yung DRL, pag dinot-dot natin yan, nakita nyo umilaw ng mahina, tapos dito sa DRL, umiilaw din siya. Tumatagos kasi yung kuryente niyan. So, ibig sabihin, tama yung connection natin ng ground at saka ng orange wire para sa positive. Kasi kung hindi naman siya tama, hindi din siya iilaw at hindi rin iilaw yung ating DRL. Kung baligtad naman yung polarity niyan, hindi rin siya papasok yung kuryente niya at dahil meron tayong bulb or pinakaparang fuse niya. Okay? So, ayan o. Kapag nakita nyo yun, pinindot nyo siyang ganyan or sinundot natin ganyan, tapos umilaw yun. So, positive, tama yung ating polarity niyan. Positive trigger siya. Okay? Dito naman, makukuha naman natin yan yung high beam, low beam, pagka dinot-dot natin ito, yung high beam. Ayan. Nagtitrigger yung mismong telescopic niya, yung tumataas baba dito sa loob. Siguro, hindi nyo nakikinig, pero ako, nakikinig ko na nagtitrigger yung high and low niya. Kaya nakuha ko yung high beam. Yan, same lang din dito sa left side na headlight. So yan, kompleto na yan. Tapos ito, wala pang use sa ngayon dahil wala namang function. Kahit ilagay ko sa negative or sa positive, wala naman siyang function. Okay? So, ayun, ganun ang pagtitracing ko niyan para makuha ko yung mga wirings. Okay, gamit lang itong itong habo test. Kaya naman ako gumamit ng habo test para ma-confirm ko lang na yung mga wiring niya ay tama. Binuksan ko itong ilalim na to. Yan, tinignan ko yung loob niyan. Yan. Tapos makikita niyo yung pinakang socket niya sa loob. Ito, yung socket nito. Yan. Kapag hindi niyo makuha yung mga wirings niyan, re-recta agad kayo dito. Kanina kasi tinignan ko yan, hindi ko lang pinakita. Yan. Pero lahat naman ay board yung nando sa loob, kaya nung nakita ko yung ground niya, same lang din dito, ayan, katulad niya, no? Ground, yung black, at saka yung black dito. So, alam ko na agad, ground yun. Okay? Doon kayo magbabase kung paano nyo hahanapin yung wirings. Ayan. Tapos, sabi ko nga sa inyo, ground, tapos ay wiring positive with fuse, 7.5. Kung may 5 amperes nga, mas maganda pa eh. Okay? 7.5 lang yung aking ditong fuse na pinakamababa. Pero all goods na yun. In case na mali yung sundot natin, puputok agad yung fuse. Hindi agad madadamage yung ating headlight. Ganun lang kasimple yun. Okay? Sa mga yun ha, sa mga halimbawa, direktahang test light or direktahang testing agad, ganun ang gagawin nyo. Yung iba kasi niyan, ang ginagawa, tinetester ng mga digital tester, tapos ay binabaybay pa dun. Ang dami pang mga ginagawa. Pero tayo, diretsuhan agad with fuse na sensitive, pinakamababa, yun, mapapagana agad natin yan, mabilisan. Yan. Kaya nakuha ko kagad yung mga label niyan. So dito, dalawa ang ground niya, tapos isang low beam, high beam, at DRL or park light. Yan, yung para dito sa lining na to. Okay? So ayun, ibabalik ko na muna to. Okay na, ibalik ko na yung cover niya mga boss, dito sa ilalim. Ayan. At dito naman, kung makikita nyo, itong DRL or park light niya, yan, may ilaw din yan, tapos yung high and low beam niya. Yung signal light, yung sinasabi ko sa inyo signal light, basic lang naman yan kasi dalawang wire lang yan, no? So dito, black wire, negative. So yung blue wire, positive ng turning signal. So maigi na lang, si bossing customer, may dala na rin mga socket. So itatap na lang natin dito sa sasakyan na to, na Suzuki, yung mga wiring niya. So kung kakasya dito yung original, mas maganda kasi ipa-plug na lang natin sa kanya. Pero dito kasi sa sa wiring na to, yung original kasi ng sasakyan is H4. Kaya magko-convert pa tayo doon dahil yung na-trace ko sa kanyang output ng H4 ay isang positive at dalawang switch para sa high and low. So dito naman kasi negative yung negative ground at positive yung low beam at positive din yung high beam. Pero dito sa sasakyan, negative yung switch ng high and low. So magagawa tayo ng relay doon. Ipapakita ko lang sa inyo. Pero bago yun, kakalasin muna namin yung bumper para maipalit na namin itong bagong headlight. At syempre,
mawiringan ko ng maayos para dito sa DRL or park light at high and low beam ng headlight. Tapos siyempre itong turning signal, sana kasya yung socket niya. Kung hindi man, ay gagamitin ko itong kasama niya socket. At yung leveler niya ay standby lang hanggat wala pa si bossing customer makuha nung switch ng leveler, ay hindi pa natin mapapagana yan. Pero kung sakali man, mapapagana na natin yan. Okay? So ituturo ko din sa inyo kung paano gawin yon at intay-intay lang. Okay? So kakalasin na muna namin yon, siguro bukas na lang kakalasin yung bumper at gagawan ko na rin ng wiring diagram o wiring tutorial para dun sa conversion or sa paglalagay natin ng relay para maging positive ang maging input dito sa sa bagong headlight. Okay? So yun, papakita ko rin naman sa inyo yun. So ngayon, okay na itong coding natin. Okay na yan, all goods na yan. Okay? So continuous ulit tayo dun sa Suzuki. Babaklasin na natin yung bumper. Yan mga boss, good morning. Back to gawa tayo dito sa Suzuki. Tama ba, Suzuki? Okay, pakita ko na sa inyo. Okay, ito mga boss, yung ginagawa kong headlight. So ikakabit ko na ngayon at iaayos ko na rin yung wiring coding niya. Kasi ito, ipaliwanag ko sa inyo. Ito kasi H4 type na headlight. So yung niya, yung isang linya niya rekta sa kuryente or sa unang buhay, kuryente agad. Or tingnan natin, ipapakita ko sa inyo mamaya. Tapos yung switch niyan dalawa, yung high and low ay negative switch. Yan. Ay dun sa natin sa projector light, ang high and low niya ay positive. Positive source. Okay? So tingnan natin kung ano ang pwede natin gawin diyan. Lalagyan nating relay. Okay? So ngayon, babaklasin ko muna yung bumper at ipakita ko lang sa inyo. Kulang-kulang na yung niya. Ito clip, dalawa, wala. Dito, ganoon din, walang clip. So, dalawang tornilyo lang meron. Tapos dito sa gilid, meron ditong tornilyo. Tapos ay dito sa kabila, meron din. Yan. Okay, so checkin natin kung ano pang mga walang tornilyo dyan. At kung sakali man, palitan na lang natin ang clip ito. 4 na piraso. Okay, so kakalasin ko na muna. Basic lang naman magkalas niyan. Dito sa ibabaw at saka sa ilalim, tapos lahat clip na lang yan. Okay? Kakalasin ko na muna. Okay, kalasin na natin mga boss. At unahin natin ay syempre yung ibabaw. Gis na tornilyo ito. Dalawa. Tapos yan mga boss, pag magkakalas tayo, lagi ko naman sinasabi sa inyo na ang technique, kung saan nakatapat yung kinalas natin, halimbawa dito sa ibabaw, lalagay natin yan dito sa gitna, ibabaw. Okay? Tapos, check natin dito sa gilid kung ano yung tornilyo niya. Kakapain ko lang. Kinakapaan lang naman yan mga boss. So, dito, Phillips screw type siya or screw type. Check natin ha. Yan. Okay. Tapos yan, dito sa gilid, dito lang natin yan sa gilid ilalagay. Tapos dito sa kabila, yung para dito sa gilid dito, ganun din yun. Kakapain lang natin ganyan. Itatama lang natin yung screw. Yan. Tapos ay anuhin na natin. I-tornilyo na natin or kalasin na natin yung tornilyo. Yun. Tapos yan, gaya nga doon sa kabila, dito lang natin ilalagay yan. Tapos kapain natin yung ilalim or tignan kung ano yung mga clip na dapat ay kakalasin. So dito, ang kakalasin lang natin ay yung pinakagilid lang lahat. Yung sa mga tapalodo lang, yun lang yung nakakapit niya. So dito sa kabila, tignan natin. O, yun nga. Kakapain nyo lang yun. Or kung gusto nyo namang humiga, edi magpahila-hilata kayo sa ilalim. Pwede naman yun. Pero dito kasi pwede nang umano Pagka hindi kinaya sa screw, sikwatin nyo ng panikwat na flat screw. Or kahit anong pwedeng pang sikwat mga boss. Basta't ang kailangan matanggal nyo yung mismong clip.
Plastic clip lang naman yan, pakita ko sa inyo mamaya. Yan, ganyan lang. Okay, dito sa kabila. Check natin. Isa lang yung nakuha ko doon sa right side. Isa lang yung nakuha kong clip. Dito, dalawa. Yan. Basta't diskarte nyo na lang yun kung paano nyo matatanggal yung clip. Katulad yan. Naputol na yung pinakaulo niya. Hindi, papalitan na lang natin yan. Yung sa mga clip kasi, lalo na pag tumagal na yung or tumanda na yung clip or gapok na, napuputol yung pinakaulo niya. Pakita ko sa inyo ha. Yan. Yun. Pakita ko lang sa inyo ha. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga boss. Doon sa kabila, isa lang yung nakuha ko. Okay? Ito yun. Tapos dito sa kabila naman, sa left side, dalawa yung nakuha ko. Pero, anong nangyari? Sinisikwat ko kanina. Naputol na yung pinaka, niya. Yung pinaka-ulo niya. Ito. Yung ganito. Yan. Yan yung nangyayari kapag masyadong malambot na or magapok na yung clip. Napuputol talaga yun. Kaya mangyayari niya, papalitan na lang natin yan mamaya. Or, kapag ibabalik ko na yung bumper, papalitan na lang yun. Okay? So, dito sa pang ilalim, dahil clip lang yung dito ko na yan ilalagay, itatabi ko na dito. Yan. Ito yung pang ibabaw, ito yung pang ilalim. Magkabilang gilid ng bumper. Tapos, so okay na lahat yan, kakalasin ko na yan. Okay? Kalasin ko na mga boss at susubukan kung ako lang magkakalas. Tingnan ko kung kaya kong kalasin na. Ako lang mag-isa. Wala pa kasi yung aking kasamahan. Uy. Kasama pala yun, boss. Kasama pala yun, ulitin ko. So dito, hindi pala to kasama. Kasama nga yun. Tapos, kailangan ko pa palang kalasin yung dalawang tornilyo dito. Itong dulong ito. Pakita ko na lang sa inyo. Yan, tsaka ito. Hindi ko pala siya makakalas kapag hindi ko tinanggal yung lahat na tornilyo na yun. Yan. Bali, 4 pala yun dito sa ibabaw. Yun. Yan. Ibaba lang muna natin. All goods na ito. Yan. Tapos, tatanggalin natin itong mga nakasakit. Okay. So, dito, plug and play lang naman ito sa pag-light. Yan. Okay. Kayang-kayang mag-isa or kayang-kaya solo kalasin yung bumper. Okay. So, pakita ko lang sa inyo. Kakalasin ko na rin tong headlight. Madali lang naman kalasin itong headlight. Yan. So, baklasin ko na muna ito. Pakita ko sa inyo. Dito may tornilyo. Gis na tornilyo ito. Tsaka dito sa kabila. Kakalasin ko na muna mga boss.
Okay, nakalas ko na mga boss. At dalawang tornilyo sa ibabaw, isang tornilyo dito sa gilid, at isang clip. Same lang din dun sa right side. So, babaklasin na natin tong headlight. Tapos, i-unplug lang natin yung mga ilaw niya. Pati itong sa hazard. Tapos yung sa headlight, H4, i-unplug na natin yung mismong socket connector niya. Okay? Lapag lang natin yan dyan para may pakita ko sa inyo. Tapos dito, ganun din. Oh, may tornilyo pa pala dito. Ito, walang tornilyo. Dito, mayroon pa palang tornilyo dito sa kabila, sa ilalim. Pero doon sa, sa left side, wala siyang tornilyo. Pero dito sa kanan, meron. Kaya pala, madali ko nabunot yung sa, yung sa kanan, sa kaliwa. Itong sa kanan, may tornilyo pa dito sa ilalim. Pero, yung mga walang tornilyo dyan, papalitan ko na lang yung mamaya. Kapag bali, ang tornilyo pala nito ay 1, 2, 3, 4. Tapos isang clip, bali 5. So, kalasin na natin yan. Tanggalin natin yung sa park light, sa turning signal, at itong sa H4. Yan. Okay, pakita ko lang sa inyo. Yan mga boss, nakalas ko na yung headlight. At ang sinasabi ko sa inyo kanina, yung ditong part na to, walang tornilyo. So, papalitan ko na lang ng tornilyo yung mamaya. Siguro doon sa mga nag-repair nito or nagkabit, ay hindi na nila nalagyan yung part dito. Pero dito sa right side, kompleto siya ng tornilyo. 1, 2, 3, 4, plus clip. Bali 5 siya. 5 piraso yung kinakalas. Okay? So dito, ito yung H4, ipapakita ko na lang sa inyo mamaya kung ano yung sistema niya. Tapos siguro itong katulad dito, tanggal yung isang signal light. Masyadong sagad yung ito yun eh. Ayan madaling nahugot yung kanyang wire sa pagkakatap. Tsaka pati, masyadong gipit. Siguro ayusin ko na lang din yung pagkaka-wire niyan. Gumagana naman yan eh, yung bumper light niya. Yung DRL, tapos ay yung signal light, gumagana yun. Pero ayusin ko na lang din yung pagkakalinya niya. Ayan pati ito sa park light. Okay? So ayun. Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-checking nitong headlight. Okay, dito sa H4 mga boss. Tetesterin muna natin dito. Ito kasi, ang setup nito, kung makita nyo ha. Pakita ko lang sa inyo. May talop na wire eh. May talop yung wire. Dito mga boss, di ba ito yung socket niya. Ihaharap niya sa likod, pag ganyan. Kailangan nasa ibabaw itong pinaka-triangle niya. Nasa ibabaw. Ito kasi, ang standard nito, itong nasa left side, yan, ihaharap niya sa inyo. Itong nasa left side, negative dapat yun. Tapos itong nasa ibabaw at nasa kanang bahagi, ito dapat yung low beam, nasa ibabaw, at itong nasa gilid ay high beam. So, anong nangyari kasi dito, itong left side na dapat ay ground, ito ay positive. Tapos itong ibabaw at saka itong nasa gilid, ito ay naging negative, yung pinaka-switch niya. Kaya testingin natin ha, tinan nyo. Ilalagay ko sa negative yung kabilang test light ko at ilalapat ko dito sa kabilang side. Ayan positive agad siya. Okay? So dito sa switch niya, dito sa low beam at saka sa high beam, hindi siya nailaw. So dito, rekta agad, hindi ko pa binubuhay yung mga switch, pero may kuryente na agad siya. So rektang positive siya. Ipapakita ko sa inyo ha, tignan nyo. Magbubuhay ako ng headlight. Okay? So ipapositive ko ito ha. Yan, naka-positive yan. Ground, ayan dito, wala siyang buhay. Lahat, hindi siya nabubuhay. Magbubuhay ako ng headlight, low beam. Pakita ko sa inyo ha. Bubuhayin ko yan, low beam. Yan, buhay na yan. Kung makita nyo. Ito, low beam, yung nasa taas. Tapos, i-high beam ko yan. High beam, namamatay. Tapos, dito naman, sa kabila. Yan, high beam. Pagka nilagay ko sa low beam yan, namamatay yan.
high beam, low beam, high beam, low beam. Okay? So dito, low beam yan. Kung makita nyo. Ay, namatay pala. Yan, low beam yan. Tapos pag nag-high beam ako, mamamatay yung low beam, high beam. So ibig sabihin, yung kabilang test light ko, nasa positive, at yung naging switch nung H4 natin, ayan, ay negative. Ganun mag-test light yan mga boss, para malaman natin kung ano ang trigger o ano ang polarity ng switch niya. So nilagay ko ulit sa negative yung kabilang dulo ng test light, tapos tinester ko ito. Ayan o, rekta positive, patayin ko na yung headlight, buhay pa rin yung kuryente niya. Okay? So, dun sa headlight nating bago na ikakabit na projector, ay hindi magkakaari yung plug-and-play setup ng ganito. So, mangyayari niyan, magagawa tayo ng relay para pag nag-switch tayo sa headlight, magti-trigger siya ng positive output para mapagana natin yung projector headlight. Okay? So, set up ko na muna yon at magagawa tayo ng relay para mapagana natin yung yung projector na ikakabit or yung bagong headlight. Okay? Kukuha muna ako ng mga gamit. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga boss. Ayan. Kapag ka nakaharap sa iyo na ganyan, ito dapat yung negative. Or pagka nakaharap dito sa likod, ayan o. Ayan, nakaganyan dapat yan mga boss. Tapos ihaharap niya na ganyan or itatalikod. Ayan. Itong side na to, standard dapat yan. Itong left side na to, standard dapat yan ay negative. Tapos ang low beam niya, itong nasa ibabaw, at ang high beam niya, itong nasa kabilang gilid. Dapat yan, positive ang switch. Ay dito sa Suzuki, dito sa ginagawa kong headlight, ay rekta positive, itong nasa left side. Ito. At ang switch niya, high and low, ay negative. Yan. Kaya ang mangyayari, i-convert na natin yan. Ang gagawin natin, dapat ang lalabas sa wiring output niya ay positive para mapagana natin yung projector light natin dahil positive input yung hinihingi niya. Itong wire na to, rekta positive yan. Kung makita nyo ha, oh. Yan. Yung test light natin nasa negative, susundutin ko yung open wire niya. Ayusin natin yung ground. Hindi maayos ang grounding ko. Ay, bubuhayin ko pala muna. Yan. Ayan mga boss, oh. Okay, ilagay ko muna yung yung kabilang dulo ko na test light sa ground. Tapos isusundot natin dito sa left side. Yan. Ayan o. Okay. So yan. Papatayin ko yung headlight. Tapos testingin natin kung dire-diretsong buhay pa rin siya. Tignan nyo ha. O. Ayan o. Buhay pa rin siya. Kahit patayin natin yung headlight, diretso ang kuryente niya o rekta. So yung nagsuswitch sa kanya dito ay negative. Diyan sa dalawa na yan. Ayan o, ihaharap nyo yan ng ganyan or itatalikod nyo sa inyo. Tapos dito sa ibabaw, low beam. At dito sa gilid ay high beam. Tapos ito yung ground or yung rekta positive. Sa mga H4 kasi, nag-iiba-iba ang niyan. Nag-iiba-iba ang switch. Meron siyang switch na negative at meron din siyang switch na positive. Okay, so dito ang switch niya ay negative at isa ang rekta sa positive. Okay, so magko-convert tayo niyan gamit ang relay para magawa nating output ay maging positive para maikabit na natin yung projector headlight nitong kotseng ito, itong Suzuki. Okay, so lilinisin ko din yung mga wire na yan. Ayan, o, katulad yan, no? Kapos yung wire niya. Okay, ayan, mga open wire pa. Tapos yung nga pala, ipakita ko sa inyo, yung linya ng busina, nakaganon lang. Ayan, wala siyang sakit at nakatukod lang siya dito sa condenser. Iaayos ko na rin yan at ilalagay ko na rin yan dito sa part dito. Para kapag ka nag-troubleshoot ng busina, iaayos ko na rin yan, ihihinang ko na rin yan para pag nag-troubleshoot tayo ng busina, naandito lang lahat, hindi na tayo maggagalaw dito sa bumper. Okay, iaayos ko na rin yan.
So yun, magagawa muna ako ng relay, pakita ko sa inyo. Okay, dito mga boss, sa isang 3 meters or 2.5, maalin lang dyan. So sa 3 meters natin, balutan natin yung wire, ground. Ito yung gagamitin kong ground, kaya nakahiwalay yung isang 3 meters na wire. Okay? So ang pangit pa ng tape ko at sumasama yung kabilang tape. So balutan natin yan ng ganito. Tapos ito yung 3 meters mga boss. Standby lang natin yan na ganyan. Tapos itong 2.5 or yung 5 metro, ito kasi 5 meters, pinagdoble ko. Ayan. Ito naman yung gagamitin ko sa high and low beam niya. Pagsasamahin ko yan dito mga boss. Ayan. Okay? So magiging tatlo yan. Kaya isang 3 meters at isang 5 meters, yung 5 meters pinagdoble ko para maging tatlo yung wire ko. Ayan o. Okay? So, babalutan ko na muna to at ipapakita ko sa inyo yung kabuuan ng wiring na ginagawa ko. So, dito mga boss, kung nakita nyo, yung wiring na ginawa ko, naging tatlo yan. Yung label ko ng negative, syempre may balot ng tape. At itong dalawang wire na nakahiwalay, yan yung gagamitin ko sa high and low beam. Okay? Tapos yung 3 meters na wire, or yung 2.5, or 3 meters, kung alin man mang magamit yung wire, yan. Ito yung gagamitin kong ground, itong putol na ito. Okay? Yan o. Yan yung ground. Ito yun. Yan. Yung may balot na itim. Okay? Tapos dito, yung wire na buo. Ayan, kung makita nyo. Pakita ko lang ha. Ayan, ito yung buo. Yung hindi ko pa pinuputol. Yan yung gagamitin ko sa high and low beam. Okay? So, ililinya ko na muna yan. Tapos itong busina, iaayos ko na rin yan. Gawa ng yung relay niya ay nakaganon lang. Tapos ihihinang ko na din yan. Ayan o. Tignan nyo, nagkakaroon na ng corrosion. Ayan o. Yan yung terminal type. Ayan, nagkakaroon na ng corrosion. So, ang gagawin ko dyan, ihihinang ko na yan. Tapos iaayos ko na rin yung wiring no sa DRL niya. Ayan. So, isa-set up ko na muna to para isang linya na lang tayo. Ito, hindi ko naman i-features yung busina. Ito lang tayo yung sa headlight. Okay? So, ililinya ko na muna to. Basta't mag-prepare kayo ng ganyang wirings. Yan, tapos relay. Tapos all goods na yan. Iaayos ko lang itong auto style niya. O yung PIAA. Tsaka yung relay niya. Iaayos ko na lahat yung doon sa battery area. O malapit doon sa battery. Okay? So, i-missing ko na muna itong mga wiring na ito. Pakita ko sa inyo mamaya. Okay, update tayo mga boss. So dito, nakapaglinya na ako ng tatlong wire, yung sinasabi ko sa inyo kanina na ground, tapos sa high beam at sa low beam. Tapos dito mga boss, naiayos ko na rin yung wiring ng DRL, yung para dito. Yan, ito yun. Okay, so ito na yun, iniayos ko na yan. Tapos yung sa signal light niya, kaninang basta lang naka-wiring siya. So inilusot ko na yan dito, tapos ay nakalabas na dito. So malinis na siyang tignan. Tapos siya nakaabay na dito. Tapos dito mga boss, yung pinakabusina niya, all goods na rin yan, inayos ko na din yan. Tapos yung relay niya, sa halip na dito nakalagay, ililipat ko na yan dito mga boss. Yan, ito yung relay ng headlight at ito naman yung sa busina. So dito naman, ito yung sa signal light, sa DRL, all goods na rin yan. Tapos doon sa signal light, ito na rin yun. Yan, ito na lang ang lumabas na wire sa kanya. Tapos yung module box niya, doon ko pa rin nilagay. Inayos ko lang ng pagkakapwesto. Tapos dito, mga boss, yung kuryente niya dito, yung wiring ng power niya, hindi ko na inano yun, ginalaw yun. Inayos ko lang ng pagkakalin niya. Tapos yung ground niya, sa halip na dito nakalagay, nilipat ko na yan doon. Ayun. Okay, para mas malinis. Tapos, ito yung wire ng headlight na galing sa kabila. Ayan. Tapos ito naman yung sa busina. So, iaayos ko na muna yung busina nito or yung sa busina.
Tapos, kasunod na yung sa headlight. Okay? Siguro magtatap na lang ako dito ng 3 wire para dito sa part dito sa kaliwa at sa high and low niya. Ito yung rekta sa kuryente eh. Tapos ito yung switch, high and low beam. Okay? Pag titignan nyo yan, gaya nga nung sabi ko sa inyo kanina, pag titignan nyo yan, iaharap nyo sa likuran yung pinaka-terminal ng H4 na valve. Okay? Ayan. So, yun. Iaayos ko muna yung sa busina para all goods na lahat yan. Okay? Papaliwanag ko na lang mamaya or bukas kung basta sa kasunod na na paggagawa yung detalye nung pag-wiring dito sa H4 para maging output niya ay positive output. Okay? So, yan pa yun. Dito ko na ilalagay yung relay para madaling mag-troubleshoot in case na may problema or kung ano mang i-check. Okay? Ganyan ang magiging setup niyan. Yung headlight hindi ko pa nailalagay at syempre, iaayos ko muna yung wirings. Okay? So, ito, ibabalik ko na ulit yung cover niya at okay naman ako dito. Kompletos ricados na yung wirings niyan. Okay? So, malinis na yan. Hindi kaya kanina. Yung relay, ililipat ko na doon. Okay? So, magwa-wiring naman ako sa susunod nung H4 socket. Okay? Hindi ako makatutok dito gawa ng ang daming mga dating-dating na mga gawa. At kaya, yan. Paggabi na naman, alas 4 na naman. Nilinya ko lang yung wiring tsaka yung busina. Tapos ito, iaayos ko na lang yung sa busina, yung relay, para bukas ay yung sa headlight naman ako maggagawa. Okay? So yan na yun. All goods na yung ating mga wiring. Malinis na. Okay, pagka natapos ko ito dito sa mga wirings dito, ang linis na niyan, makikita nyo mamaya. Okay? So yun, babalik ko na yung cover ditong itim. Okay, update ulit tayo mga boss. So naiayos ko na yung relay ng ng horn. Ayan, nilagyan ko label yan mga boss. Tapos dito sa high and low niya, mamaya ko na iti-trace yun. Kung alin yung magiging nito, kung ito ang high beam or low beam, or ito ang high beam, ito naman ang low beam. Maalin lang diyan, kaya hindi ko pa sinusulatan ng label diyan. Mamaya ko pa malalaman yun. Tapos yung horn, all goods na yan, nailinya ko na. Ang kulang na lang dito, yung number 30 at yung number 85 na itatap ko sa ground. Okay? Tapos dito sa pang headlight, wala pa yan, wala pang wirings yan. Tapos dito mga boss, nagtap na ako dito sa 3 wire. Okay? Para malinis at walang bahid ng pinagtapan dito na lalabas, ang ginawa ko diyan, katulad din dito. Yan, dito ako nagtap, katulad dito sa park light. Dito ako nagtap, dito ako pinalabas yung wire. Katulad din dito sa signal light, dito ako nagtap, yung pinagtapan nila doon sa dating linya. Tapos dito na ako naglabas ng wire para malinis. Tapos dito, ganun na rin ang ginawa ko. Nagbutas lang ako diyan, 3 wire yan mga boss. Ayan o. 3 wire, naglusot lang ako doon, tapos dito na ako nagtap para in case na tignan nila, malinis pa rin yung pagkakakamada. Tapos dito, ititrace ko na lang yan gamit ang test light, yung kuryente niya. Ito yun, itong pagka tinalikod natin ganito, ito yun, yung rekta sa kuryente. Tapos ito ang switch niya, yung low beam at high beam. Tatandaan niyo yung mga busa, ito ang low beam, yung nasa taas, ayan, at ito ang high beam, yung nasa kanan. Yan. Okay? Tapos ito, rekta, kuryente. Pero inuulit ko sa inyo, minsan ito ay ground at itong dalawang ito ang switch positive ng low beam at high beam. Okay? So, ayun. Iti-trace ko na muna ito mamaya. Papakita ko sa inyo kung paano mag-set up dito sa relay. Okay? So, yan na yun. Tapos dito na ibalik ko na rin yung cover niya. Yan ang setup ng wiring ng ating ginawa. Yan o. DRL, signal light, wiring. Ito na yung sa high and low nung ating DRL or yung mismong headlight. Ito yun. Tapos busina, all goods na yan. Okay, so maglilinya na ako dito. Yung mga boss, may nadagdag lang tayo doon sa wiring nung headlight. Yan. Naalala ko, sabi nga pala ni Bossing, yung DRL dito or yung park light, sabi niya, isama niya sa pagbuhay ng makina or ignition on. Ayan. Kaya ang ginawa ko, dun sa H4 na abang, nagdagdag pa ako ng another wire para sa ignition on.
or do sa DRL. Okay? Kasi ang plano niya, dito daw mag-tap. Pero hindi ko gagawin yun. Mag-separate ako ng wiring para nakarekta mismo siya sa susian. Ito yun. Ito yung tatlo na para sa H4. Ground, high and low beam, tapos ignition on. Okay? Iniabay ko na lang ulit yan dyan. Yan. Hindi ko na pinakita pero binalot ko ulit ng tape yan. Tapos diretso dito, ito na yon. Tapos ito na yung dadaling ko sa ignition on. Ito yon. Yan. Nandito na rin naman na yun. Mga nakaabang na. Yan. Yan kasi yung pagbuhay ng susi, may source yan dyan. Diyan ko na itatap yun. Okay? So, diretso na tayo. Magwawiring na ako ng headlight. Ipapakita ko na sa inyo. Okay? So, napadagdag lang yun. Optional lang naman yan, option. Kung halimbawa, ilipat ni bossing na, ay, wag na sa ignition on. So, tatanggalin ko to, ililipat ko sa park light. Dito sa wire na to. Madali lang. Ari yun, no? Okay? So, yun lang naman. So, maglilinya na tayo ng relay. Okay? Yun, mga boss. At ganito muna una natin gawin. So, maglilinya na ako dito. Ito yung sa H4 socket. Itong linya na to. At ito na yung output na gagamitin natin. So, yung output, mamaya na natin gagawin yan. At dito muna tayo sa relay. Okay? Dito sa relay, paliwanag ko lang sa inyo, number 30 at number 87, wag muna natin gagalawin yan. So, dito muna tayo sa number, 85. Yan. Okay? So, yung number 86, ito, switch pa rin natin yan. So, dun sa number 85, pagsamahin natin yan. Yung 85 ng isang relay, ilagay natin sa 85 nung isa pang relay. Ganyan mga boss ang setup kapag ka tayo nagre-relay ng mga headlight o H4 relay. Yan. Pagsamahin natin yan. Tapos ay itap natin ito. Itong ginagawa ko, ito yung standard or yung unang mga ginagawa kong pagre-relay ng headlight. Kapag kalalo na noon, nung una-una ay mahilig sila magtaas ng wattage. Pero sa ngayon naman, iba naman ang gagawin natin. Yung iba naman ang nangyayari, nahihirapan yung switch or kumukurap yung ilaw. Kaya kailangan natin lagyan ng additional relay. Yan. So kapag ka naiayos na natin yung tap dun sa 85, pinagsama na natin yan. Balatan na natin lahat ng 85 at 86. Yung dalawang 86, balatan na natin yan. At yung isang 85. Yan, ito at saka ito. Yan, tapos itong 85. Tatlong wire na yan, okay? So dito, tatlong wire na yan mga boss, tingnan nyo. Yan. 85, tapos high and low na ito, 86. Yan. Maalin na yan dyan. Mamaya na natin lalagyan label dito sa relay. Okay? So doon na muna tayo sa 85 at 86. Dito naman, sa socket ng H4, hahanapin agad natin dyan yung gagawin nating 85. Yung ground or yung rectang kuryente. Maalin lang doon. Okay, so isusukat ko muna to kung hanggang saan ako magpuputol. Okay, so hanggang dito ko siya puputulin. Huwag nyo sasabay-sabayin ng cut. Isa-isa lang. Yan, so ito na yun. Yan. Ngayon, titesterin natin yan kung alin ang iilaw. Katulad dito mga boss, sa socket ng H4. Yan. Titesterin natin yan kung alin ang iilaw. Yan. Dito naman mga boss, dahil yung dapat ay ground ay rekta sa kuryente, ay doon na natin yan sa 85. Parang same lang din yan. Kung halimbawa ang switch natin ay positive, pag nag-high and low tayo ay positive, ang lumalabas, ganun din lang yun. Yung ground niya, ilalagay natin sa 85, at yung switch ng positive niya, ay ilalagay natin sa 86. Yan. Itong dalawang ito, yung high and low. Ngayon, dahil kuryente yung lumalabas sa kanya or yung rekta, 85 pa rin yan. So, dito sa wiring na ginawa ko, hanapin lang natin dyan yung umiilaw. Ayan, katulad yan, no? Umiilaw siya. So, dito, i-ano na natin yan, balatan na natin, at itap na natin yan sa number 85.
Yan. Pagka na-tap nyo na yung number 85 na yun nga yung rekta sa kuryente, iaano na natin yan. Titipan agad kasi nga kuryente yun eh. Yan. Titipan nyo na agad yan, number 85. Kung ground yun mga boss, yung tinuturo ko sa inyo na sakit, ito kapag initalikod nyo sa inyo ito, pagka ito ay ground, ganun din lang yun, number 85 pa rin ang gagamitin natin dyan. At yung switch ng high and low beam, number 86 pa rin dito sa relay. Okay? At dahil nga na-tape ko na yan, dito sa switch na ito ng high and low beam, pagsasabayin na natin yan, tatalupan. Tapos itatap na natin yan dito sa magkabilang 86 ng relay. Number 86 ng isang relay at number 86 din ng isa pang relay. Yan. At kapag ka na-tape nyo na yun, ibuhol nyo na yun, tapean nyo na rin agad. Okay. Yan. Iti-tape ka pa itong isa pang wiring. Yan. At kapag ka naiayos nyo na mga boss yung number 85, ito nga yung yung number 85 natin, tingnan nyo ha, may kuryente siya. Number 85 yan. Yan. Tapos dito, dahil nga ground yung switch natin mga boss dyan, kapag ka, di ba, nasa ground yung test light natin, yung kabilang dulo, nasa ground, ayun o. Tapos pag sinundot natin dyan, makikinig nyo yan, nalagatik. Ayan o. So, ganun din yung pag nag-headlight tayo. Pag nag-headlight tayo at nag-low beam, maalin man dito yung iilaw ng low beam. Okay? Tapos ito, number 30, papunta na yun dun, pati ito sa busina. Ililinya ko na yung papunta dito sa battery. Okay? Pag na-tap nyo na yung tatlong wire na yan, nasa na yun? Ito. Kapag ka na-tap nyo na yung tatlong wire na ito mga boss, 85, tapos dalawang 86, yan. Itong 87, ito na yun. Tatap na natin yun dito. Ayos na natin. Itong mga to, itong sa ignition on, dito na natin ilalagay yan. Mamaya pa yan itatap. Itong tatlong ito mga boss, itong mahaba na tong wire, yan. Ito yung ground, lalagyan ko label ha, para may kayo, palatandaan. Yan, ito yung ground. Irerekta na natin to sa body ground. Dito yun mga boss. Yan. Ito, rekta na sa ground yun, ito yun. Isang wire na to. Yung relay, hindi na natin lalagyan ng ground kasi yung number 85 ay kasama na dito sa H4 socket. Okay? So dito, ito yung output niya na dalawa, high and low beam. Maalin na yan dito, puputulin na natin yan. Pag pinutol na natin yung ganyan, balatan na natin. Yan, babalatan na natin yan. Tapos, itong number 87 ng relay ng headlight, babalatan na rin natin yan. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, wala pa akong polarity dyan dahil dito na ako kukuha ng polarity ng kombinasyon ng high and low beam. Kung alin doon yung high and low beam. So dito, wala pa tayong label dyan kung alin dyan yung high beam at kung alin dyan ang low beam. Okay? So kapag naibuhol nyo na, titapan na natin yan. Kailangan yung tapan palagi. Pag gagayan mga boss, tapan agad natin yan. Hindi pwedeng laging naka-open wire kasi minsan nagkakataon na napipindot or ay baka mag-short circuit. At wala pa naman tayong fuse pa sa ngayon at mamaya pa tayo maglalagay ng fuse. Yan. Basta't lalagyan na lagi ng pagkakatapos nating ibuhol yung wire, tape agad. Yan. Nirelayan ko na para yung ating headlight or yung ating headlight assembly, yung input ay maging positive. Yan. Tapos yan, all goods na yan. Ang mangyayari nito,
Itong ground wire, irerekta na natin sa ground. Siyempre, kasama nitong sa busina. Magkasama na yan. At itong number 30. So dito, sa wirings natin, basic na basic lang. Kumbaga sa ano buhay na yan. All goods na yan. Ngayon, kapag pinagana natin yung headlight natin, kung may kuryente na yan or may fuse, gagana na yan. Dito, hahanapin na lang natin yung high and low beam. Siyempre, yung negative nito, ground agad, matic na yun. Tapos ito, ignition on, itatap na lang doon. Okay? Ganyan lang. Ganyan lang kasimple mag-relay ng headlight. H4. Okay? Pero dito, may papaliwanag pa ako sa inyo mamaya kung paano gagawin na stable yung low beam niya. Kasi yung sa ating headlight, pag binuhay natin yung low beam, diretso lang siya. Tapos yung telescopic niya, siya lang yung magbubuhay ng high beam. Papakita ko sa inyo kung paano yun. Okay? So, i-messing ko muna ito, ipapakita ko na lang sa inyo. At ang itatap ko na lang dito yung ground at saka yung number 30. Yan. Lalagyan ko na ito ng kuryente para dire-diretso na tayo. Okay? So, yun. Yung mga boss, all goods na. Yung number 30 ng mga relay, tatlong relay, nalagyan ko na ng wire yan at kakabitan ko na lang ng fuse. Yan. Dito ko na yan ilalagay sa mismong rectang positive. Tapos yung sinasabi ko sa inyo yung ground, ito, ground ng headlight na bagong linya natin at ground number 85 ng horn. Ayan, yung horn. Pinagsama ko na yan, ayan. Ayan yung dalawa. Tapos, nirekta ko na yan dito sa chassis ground or dun sa body ground. Ayan. Ito na yun, dalawa na yun. Ground nito at ground nung mismong busina. Yung kasama ng relay, number 85, magkakasama na yan sa ground. Okay? Tapos, yung ignition on, ito na nga yun, yung isinama ko, yung inihabol ko na abang or wiring, nakatap na yun dito sa ignition ng DRL. Pag buhay ng makina, buhay na agad yung ilaw ditong nakaguhit. Okay? Tapos, in case naman na magbago isip ni Bossing na, ay gusto ko sa park light ilagay, madali lang mag-tap niyan dahil nandito lang yan. Dito sa wire na to, yung park light niya. Okay? So, ayun. Lalagyan ko na lang ito ng fuse at ikakabit ko sa positive. Ngayon, yung sinasabi ko sa inyo dito, itong tapat nito, yung rekta sa battery, ito yung rekta itong headlight natin dahil nga ang switch niya, yung green at red, switch niya ng high and low, itong green ay high beam at ito ang low beam. Ito pala ang low beam, yung green, itong taas. Low beam yan mga boss. At high beam itong red. Yan, itong nasa gilid. Ulitin ko. Itong rekta at itong switch. Low beam yung sa taas. High beam itong nasa gilid. Ngayon, dito na yon. Itong kulay blue, na rekta sa positive, ito na yon, yung 85. Narekta ko na yan lahat, 85. Ayan, magkasama yung 85 ng isang relay at isang relay or yung dalawang relay, dalawang 85. Ayan, magkasama na yan dito sa socket na ito or dun sa rekta. Okay? Tapos yung high and low beam niya, ito na yun, number 86. Maalin lang dito sa dalawang ito. Kakapain na lang natin mamaya yan. Okay? So dito, pag tinap ko na yan doon sa headlight, gagana na yung mga yun. Okay? So i-missing ko na lang ito at saka ito. Mamaya pa naman, syempre. Iaayos ko lang ito. Okay? Ngayon, ay may gagawin pa tayo dito sa relay. Kapag na-trace na natin yung high and low beam niya, may ilalagay pa akong diode dyan para yung low beam niya, kunyari itong low beam niya, hindi siya mamamatay. Tapos ito high beam niya, siya yung magti-trigger ng telescopic. Dapat pag buhay ng headlight, buhay din siya ng low beam at pag nag-trigger yung high beam, buhay pa rin yung low beam niya. Ganun ang mangyayari dyan. Ipapakita ko sa inyo kung paano gagawin yun at lalagyan ko siya ng diode. Okay, ipapakita ko sa inyo mamaya yung diode kung paano ang sistema ng paggagawa dyan. Dito tayo sa switch gagamit ng diode. Okay? So, mamaya ulit. At iaayos ko na yung headlight siguro dun sa kabila or dito na or siguro dun na sa kabila para makakita natin. Mamaya, bahala na kung alin yung mas maluwag gamitin or ikabit, doon na lang tayo magagawa. Okay, so all goods na lahat yan. Dito na lang tayo sa mga kombinasyon ng wirings. Okay, headlight, signal light, titingnan ko pa yung socket niya kung tama at saka doon sa park light. Okay, so titisingin ko na muna.
Ayan na nga mga boss, nalagyan ko na ng fuse, yung tatlong relay. Ayan. So ngayon, nilagyan ko muna ng 15 amperes yung sa headlight at yung sa busina naman 30 amperes yung dati niyang fuse. So all goods na yan. So tinesting ko na yan, okay na. Ayan. Tapos ito, may power na yung mga yan, pati itong ignition on, may power na rin yan. Tinesting ko na rin yan kasi. At dito naman sa right side, itinap ko na yung sa ignition on niya or sa DRL. Napagana ko na rin yan, pero dito sa ano, yan yung ground niya magkasama na. Tapos ito yung sa DRL or sa park light. Ito. Yan. Tapos dito, yung low beam at high beam niya, hindi ko pa tinatap. Dito na nga yun. Okay? So, ang pag-check naman yan, gamit lang ang test light, bubuhayin nyo lang yung low beam. Makikita nyo naman dito kung ano yung style niya. Pakita ko sa inyo kung paano ko ite-test light yan. Dahil nga sabi ko sa inyo, may power na ito, ground, all goods na yan. Tapos, doon sa fuse, safe na yan dahil may fuse. Ngayon, may power na ito. Itong ground, syempre, negative yan. Ignition on, positive. Positive output, high and low beam. Pakita ko sa inyo kung paano ko ite-trace yan. Okay, so dito mga boss, bubuksan ko lang yung headlight or i-open ko. I-on ko, kumbaga. Tapos yung test light natin, kung makita nyo nasa negative. Tapos yan, headlight on, low beam. Tapos dito, susundutin lang natin yung, ihiwalay lang natin yung ignition on at saka yung ground. Dito sa dalawang wire, hanapin lang natin dito yung mabubuhay sa test light natin. Ayan o. Yan yung low beam mga boss. Kaya kailangan natin ng diode para pag nag-high beam tayo, ayan o, namamatay. Low beam, high beam, namamatay yung ilaw. Yung low beam niya namamatay. O, high beam. Tapos low beam ulit, nabubuhay. Pag nag-high beam tayo, mamamatay yung low beam. Pag nagtanggal tayo ng high beam, mabubuhay naman yung low beam. Diyan papasok yung ano natin ng diode. Okay? So ipapakita ko sa inyo mamaya yung sistema niya. So dun sa kabila, itatap ko na muna yung ano niya, yung low beam niya. Tetesterin ko lang kung alin dito yung low beam. So dito mga boss, buhayin ko muna yung low beam. Tapos babalatan ko na siya. Tetesterin lang natin yan. Lagay ko sa ground yung kabilang test light. At susundutin ko yung mga wire niya. Kung alin ang iilaw dun mga boss, yan, katulad yan. Yung isang wire umilaw, yung kabilang wire, hindi siya umiilaw. So dito, ito yung low beam. Babalatan ko na yan. So papatayin ko muna yung headlight. Headlight off. Tapos dito, dahil may label tayo ng low beam, ayan, itatap ko na yan mga boss. Tap na natin yan. Low beam. Tapos syempre yung high beam, itatap ko na rin yan. Yan, high beam. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung function niyan kapag walang diode. Yan. Syempre dahil may kuryente na yan or buhay na, tape na agad din natin yan para safe. Pag nabalutan natin, babalutan pa ulit natin ng isa pa para doble yung pagkaka-tape. Tapos dito sa wire ng low beam, tape na din natin yan. Kailangan safe. Yan. Tapos pag na-tape na natin yan, doblehin natin syempre. Tapos ipapakita ko sa inyo yung sistema ng headlight niya kung bakit kailangan natin ng diode. Kapag wala kasing diode yan, makikita nyo, pakita ko sa inyo. Okay? So doon tayo. Okay, subukan natin i-headlight mga boss ha. Oh. Buhay na yan may kuryente na yan Yan headlight. Tapos pag nag-high beam tayo, tingnan nyo ha. Yan, mamamatay. Low beam, high beam, low beam. Ngayon, marami nagkakamali sa ganyan, hindi nila makuha yung sistema ng pag nag-high beam, dapat buhay pa rin yung low beam niya. Ngayon, ipapakita ko sa inyo sa pamamagitan ng diode, magagawa nating continuous power yan. Pero yung telescopic niya, nag-high beam, low beam pa rin. Ayan, pag nag-high beam tayo, patay yung ilaw. Pag nag-low beam tayo, buhay yung ilaw. Pag pinatay natin yung headlight, all goods naman, namamatay. Pero oras na nag-high beam tayo, dun siya nagkakaroon ng cut off. Kaya maglalagay tayo ng diode. Papakita ko na sa inyo.
Okay, so nakita nyo na kung paano yung function ng kapag walang diode. So dito, dahil may mga label tayo dyan, ground, syempre, ayan, DRL. Mamaya ko na ipapakita sa inyo yung DRL niyan. So yung low beam, naitap ko na. Yung high beam, ayan, naitap ko na rin. Pag nagkaroon ng ano siya, pag nag-high beam siya, namamatay yung low beam, ang nabubuhay ay lang yung high beam. Ay ito naman, dahil telescopic, dapat yung low beam niya, dire-diretsong power. So dito naman papasok yung gagamitin nating diode. Ayan. Itong diode na ito mga boss, ayan, 5 amperes. Or sabi dun sa tindahan kasi 6 amperes daw ito eh. Ayan, 6 amperes nga. Oh. Tama ba? Ay, 6 AIC lang pala yun. 6 AIC at MIC. Ayan. Pero sabi nila 6 amperes daw ito. Pero nung nabili ako 5 amperes, ito binibigay. Pero bahala na. Basta ganyan ang itsura ng diode. Okay? Ngayon, ang gagawin natin dito, kung kombinasyon lang natin dito or kakapain natin kung alin ang mag-i-input sa kanya dun sa 286. So dito mga boss, yan, dito yan tinatap. Dito sa high and low beam niya. High and low beam. Okay? Dito yun. Nasaan yung 86 natin. Yan, itong dalawang pulang wire na ito, number 86, iaano lang natin dyan. Itatap lang natin dulo-dulo. Para bagang nagtatap kayo ng mga canceller ng turning signal light. Yung canceller ng turning signal light, yun ay ano, yun ay pang padagdag lang ng load. Pero dito, sa kaso natin dito sa headlight, kailangan, pag nag-high beam siya, yung high beam, yung source ng high beam, pumasok din dito sa source ng low beam. Okay? Ganun na mangyayari dyan. So, papakita ko lang sa inyo kung paano gagawin yun. Titestingin muna natin na isang diode lang. Okay? So, yan. Titestingin natin. I-short lang natin na ganyan. Pag ganyan lang setup niyan. Titingnan natin kung dun sa dashboard natin ay walang walang iilaw or kung ano man. Titingnan natin. Minsan kasi ginagawa ko diyan, 2 diode ang ginagamit ko para hindi siya magpapalit-palit ng output or ng input. Okay? So, titisingin na muna natin ito. Itatap ko lang muna. Okay, so nabalatan ko na ito mga boss. Tapos yung diode natin, ayan yung diode, titestingin na natin. So dito naman, baligtaran, titestingin muna natin kung gagana or hindi gagana yung high beam, low beam natin dito. Okay? Kapag hindi siya nabuhay ng high beam, so ibig sabihin, baligtad. Testingin natin ha, oh. Kinabit ko na yung diode niya doon sa 286, magka-split lang siyang ganon. Headlight, tapos high beam natin. So, ibig sabihin, namatay yung low beam natin dahil nag-high beam tayo. Subukan naman natin na baligtarin. Okay? Kaya ito, wala siyang polarity. Kaya ang gagawin natin, subukan natin baligtarin yung polarity or yung connection natin dun sa 286 ng high and low beam. Ayan. So, naikabit ko na, naikonnecta ko na. Dahil nga baligtad yung pagkakatap natin, wala namang kaso yung kahit magkabaligtad. Ang mangyayari lang, katulad nga nung binuhay ko, nung nag-high beam ako, namatay pa rin siya. Ngayon, dahil ikinunik ko na ng ayos, subukan natin ha, oh. Headlight, low beam, high beam. Ayan, oh. So yung natin, yung telescopic natin doon sa projector, nag-high and low na siya. Pero hindi namamatay yung low beam. Oh, low beam, high beam, low beam, high beam, patayin ko yung headlight. Tapos ay headlight ulit, high beam, low beam. Okay? So, patayin ko na muna. Ipakita ko lang sa inyo. Okay, dito mga boss. At nakita nyo na nga, nung ikinabit ko yung diode dito sa 286, nung relay, ayan o. Nung kinabit ko siya ng baligtad, itong stripe na ito ay nandito sa kabila. Nakita nyo naman nung binuhay ko yung headlight, tapos nag-high beam ako, namatay yung headlight. So, nung binaligtad ko naman yan, dito naman yung may stripe sa tapat nito, ito na yung correct. Nung nag-low beam ako or nang nagbuhay ako ng headlight, tapos nung nag-high beam ako, gumalaw na yung telescopic natin. So yung headlight natin na projector, dire-diretsong ilaw pa rin siya. Yun yung purpose nitong diode na to. Okay? Para itong ground at saka itong low beam at high beam, dire-diretsong kuryente siya. Pag nagbuhay tayo ng low beam, dire-diretsong kuryente siya. Pag nagbuhay tayo ng high beam, ito lang yung mabubuhay at mamamatay na source para sa high and low. Pag namatay siya, diretso pa rin ang buhay ng low beam, or pag nag-high beam tayo, diretso pa rin ang kuryente nito, gawa yun nito. Kumbaga sa pagka nabuhay yung kuryente nito ng low beam,
Di ba? Ito yung mamamatay pagka nag-high beam tayo. Ito naman ang mabubuhay na source. Pag nabuhay ito ng source, magbibigay naman siya papunta dito ng source ng high beam. Kaya yung high beam at low beam niya, didire-diretsong kuryente. Yan, ganyan ang setup nun. Okay? Ganyan ang purpose ng diode. Okay, tapos ito, iaayos ko lang, dudugtungan ko lang ng wire para maiunat ko ng maganda yung tape. Okay? So, all goods na yan. Nakita nyo naman, gumana na. Tapos yung DRL niya, ipapakita ko na lang sa inyo mamaya. At yung socket naman niya, nung turning signal, all goods naman, kasya siya. Tapos ito, i-unplug ko na lang ito at wala namang park light nga pala, yung bago nating headlight dahil naka-DRL na yun. Okay? So, ibabalik ko ito doon sa original na H4 type na headlight. Itong dulo lang, park light. Yung socket, dyan ko na lang yun. Iwanan ko na lang yun dyan. Okay? So, yan. Yan ang itsura yun. Yung diode na yan. Okay? Pero meron din akong setup na ginagamit ko isang relay lang, tapos dalawang diode. Ipapakita ko rin sa inyo sa susunod kung paano ang setup nyo. Isang relay, dalawang diode, all goods na yung high and low beam niya. Okay? Ang setup naman nun, kagandahan nun, kapag ang H4 natin ay positive ang switch. Okay? Dito kasi naging negative kasi ang switch niya, kaya no choice tayo, magdadalawa tayong relay para maging positive output parehas itong wire na ito. Pero kung halimbawa positive output yung dalawa, mas maganda kasi yung mangyayari, isang relay lang, dalawang diode ang mangyayari nun. Ang mangyayari naman nun, diode dito, tapos diode dito, tapos doon sa isang 86, magkasama yung diode niya. Basta, ipapakita ko na lang sa inyo sa susunod na setup natin ng ganitong conversion ng headlight. Pero dito, dahil nga negative lahat ang switch niya, obligado tayo dalawang switch or dalawang relay ang gagamitin plus isang diode para continuous power ang low beam natin. Tapos high beam, positive switch. Okay? So ito, hindi na muna natin mapapakinabangan yan. Wala na yan. Okay? Ayusin ko na lang ito at ipapakita ko sa inyo kapag ka naka-install na lahat yung headlight. Tapos itong napagana ko na yan. Okay? All goods na ito. Malapit na. Ayusin ko na lang yun. Ayan na nga mga boss, na-set up ko na lahat. Dito sa sa relay, ayan, kung makita nyo, hindi ko pa naiaayos ng lagayan. Hindi ko pa natutornilyo o na lalagyan ng cable tie. Okay? So dito, na-set up ko na yung ground. Ayan, kung makita nyo, negative, may label. DRL, yung para dito. Low beam, ayan. Kahit mag-high beam siya, diretsong kuryente pa rin, gawa ng diode. At yung high beam switch no telescopic. Okay, yan yung nagka-cut off. Ito wala pa, tapos yung sa niya sa leveler, headlight leveler, wala pa yan. Hindi ko pa nililinyahan yan. Ngayon, kapag ka nakakuha na si bossing customer ng switch, so lalagyan natin yan. At ipapakita ko rin sa inyo kung paano mag-set up ng headlight leveler. Okay? So dito naman, na-imis ko na yung wirings at i-fix ko na. Ganito naman ang ginawa ko diyan. Nilagyan ko ng insulator para safe or para mas malinis. Yan. Okay, compare nyo kanina, all goods na yan. Or compare nyo yung yung dati niyang wirings, all goods na yan, malinis na. Okay? So ayan. Dito, okay na rin yan. So dito naman sa left side, tapat ng battery, i-missing ko pa yan. Lalagyan ko rin ito ng insulator. Ganito, para mas malinis din tingnan. Okay, yan na yung pinaka natin wirings. Ayusin ko pa yung relay. At syempre, lalagyan ko ng label kung ano dun yung high and low beam niya. Para may may label in case na i-check up natin yung wirings. Okay? So yung horn, meron na akong label doon, may pangalan na. Ito na lang, high and low na lang. Okay? So, i-missing ko na muna ito at pakita ko sa inyo mamaya pagka gumagana na. Okay? At ayan na nga mga boss, tapos na. All goods na lahat. Yung relay natin, may label na yan. Kung makita nyo, horn, low beam, high beam. Okay, so dyan ko na yan nilagay. In case na mag-troubleshoot ako, all goods na yan. Madali nang i-check up. Tapos yung fuse niya, yan, i-cable tie ko na lang yan dito para madali ring i-troubleshoot in case na magka-problema, syempre. Tapos dito, ground, all goods na yan, okay na yan. Wirings natin ang headlight. Ina-unplug ko muna para makita nyo kung anong itsura ng wiring na ginawa ko. Ayan o. Insulated din siya. Tapos yan. Dito sa kabila, yan. Okay na rin yan. Signal light, all goods na rin. Ngayon, sasalpa ko na yung mga headlight para may tornilyo ko na rin dito. Andun lang naman yung tornilyo nun. Okay? So, yan yung headlight
at relay natin. Ayan o, Bosch relay. Okay? So, yan yun. Itsura niya. All goods na yan. Mas malinis na kaysa dati. Okay? Tapos na ito. Sasalpa ko na lang yung headlight at yung bumper. Okay, sasalpa ko na yung headlight. Dito muna tayo sa right side. Kabit ko muna yung mismo signal light. Medyo mahirap ipasok yung pinakang guide niya. Pumasok ka. Yun. Yan, pagka nag-lock na, all goods na yun. Tapos yan, sasalpak natin. Pares lang naman siya mga boss. Yun. Lagay ko muna yung clip para hindi na malaglag. Tapos lahat ng mga tornilyo. Pakita ko sa inyo mamaya yan. Kailangan ko ng gis na socket or gis na L. Pagka magkakabit kayo nito mga boss, huwag niyo munang ihigpit. Alalay lang, kumbaga. Tapos checkin natin yung mga butas niya. Ayun. Tapos dito, lagyan natin ang tornilyo. May isa pa. Tapos dito, sa ibabaw. Tapos kapag humigpit na yan mga boss, higpitan natin tong pinakailalim dito. Ito unahin natin. Yan. Tapos dito sa ilalim. Ibabapin ko pa itong mga boss para mas maganda yung yung headlight niya. Tapos dito all goods na rin yan. Higpit-higpit na lang yan. Yun. Tapos dito, sa left side, sasalpak na rin natin yung pinakasakit niya. Sasalpak natin to. Okay. Yung signal light. Okay. Lock mo. Yung. At tapos ay, sasalpak na natin to mismo headlight assembly. Okay. Yung. Umiwas ka dyan, pugi. Yan. Okay. Tatama lang natin lahat ng guide niya. Tapos lagay natin yung clip. The rest ay mga tornilyo na. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na kulang yung tornilyo ba. Kulang ng isa dito. So papalitan na natin yun para syempre kumpleto na lahat. Dito ang kulang sa ilalim. Yung tinanggal kasi natin to, kulang ng isa. Yung maganda to. Medyo matigas yung tornilyo niya mga boss. Parang lost thread siya. Pero susubukan ko tornilyohin. Ayun, okay na to. Pagkahigpit na, all goods na yan. Siguro kaya hindi na nilagay yung tornilyo dati ay mahigpit. Ay ngayon, iniayos na natin. Okay naman siya. Ayan. Tapos ipapakita ko sa inyo mamaya kapag kabuo na. Yan. Okay, ayos. Ganda ng forma. Dito sa kabila, tignan natin. Maganda. Quality. Forma ng wirings natin. Linis. Okay, pakita ko lang sa inyo. Okay, ayos na mga boss. At kung makikita nyo dito, ayan yung wirings. Ayan. Okay, so yung headlight leveler na lang ang kulang. Masusunod na yan. Ito yung mga relay natin. Dito sa kabila, right side, ayan ang wirings.
All goods. So dito sa ilalim, kung makita nyo, yan na, malinis daw. Okay. Dito sa busina, okay na din. Yan oh. Okay, so ikakabit ko na yung bumper, tapos ay titestingin na natin yung headlight. Yung mga boss, at ikakabit na namin yung yung pinaka-bumper niya. Tapos titestingin ko muna yung fog-light niya at DRL bago ko ilagay yung or isabit. Ayan. Fog-light. Tapos yung DRL. Tapos dito yung DRL. Tapos yung wire ng fog-light. Yan. Titisingin ko muna yung fog-light kung nabubuhay siya. Check ko muna. Yun, buhay na. All goods. Tapos titestingin ko yung pinaka-DRL niya. Makikita nyo na rin yung DRL no headlight. Kailangan ko makita yung Ayan. Yun oh. Buhay na siya. So makikita nyo yung DRL ng headlight. Tapos kasabay din yung DRL sa bumper. Ayan. Okay. So ayun. Papatayin ko na muna at bubuuhin ko na yung mismong niya. Bubuuhin ko na rin yung mismong bumper. Ay, ang tagal ko magsalita. Okay. So, isasabit ko na. Ano mo ako dito? Dito ko sa kabila. Sabit na natin yan. Okay, ayos. All goods. Yan. Okay. Tutornilyohan ko na muna ito lahat mga boss. At yun lang naman yan. Okay. Yung mga boss, tapos na. Naikabit ko na yung bumper. All goods na. Nakompleto na yung mga tornilyo. At ayan na yung finish natin mga boss. Yan yung projector light. Upgraded na yan from H4. Tapos ay projector headlight. Yan. So nag-wiring tayo dyan ng bago para magamit natin yung positive input o positive source ng high and low beam. Yan. Ipakita ko lang ulit sa inyo yung wirings natin dito sa right side. Yan. All goods na yan. Tapos itong abang natin na or naka-standby na headlight leveler. Tapos dito sa left side, malapit sa battery, fuse. Okay na, safe. Tapos dito yung relay, tatlo, horn, low beam at high beam. Tapos yan yung setup natin ng wirings. Okay. So ngayon, titestingin ko na yung headlight at ipakita ko sa inyo yung DRL, headlight, at saka yung pag-light. Yan. Okay. So, testingin na natin. Testingin natin ang headlight. Check natin ha. Headlight tayo. Park light. So, wala siyang park light dyan. Headlight muna tayo. Yan. Low beam, high beam, low beam, high beam. Okay. So, patayin muna natin. Buhayin natin yung DRL. Okay, ignition. Yan. Yan na yung mga boss. Tapos, headlight. Pag-light. High beam, low beam. High beam, low beam. Okay? So, ipakita ko lang sa inyo mga boss. Yung mga boss. So, nakita nyo na yung headlight natin. Tapos, ito yung DRL niya.
Tapos ito yung additional DRL din na sa paglight naman. Ito original yan mga boss. Okay? So kung makikita nyo, yan yung itsura niyan. Tapos dito sa right side, okay, so ipakita ko lang sa inyo yung headlight. Ganon din naman yan. Lumalabas din mga boss yung high and low beam yan dito. Pag nagbuhay tayo ng headlight, patay muna natin yung paglight. Pag nag-high beam tayo, ayun, lumalabas din yung indicator niya. Okay? Ayan o. Okay, pakita ko lang sa inyo yung headlight. Ayan. Kung makita nyo, yan yung headlight natin. Dito sa kabila, ganun din. Lilinisin ko pa yan para pogi yung lens niya. Ayan o. Okay. Tapos yung ano niya, yung hazard. Check natin yung hazard ha. O. Hazard. Yan. Yan yung hazard niya mga boss. Ayan, kompleto na siya. Gumagana din yung doon sa baba niya. Okay? So, patayin ko na muna lahat. Pati yung hazard. Patayin ko na din. Yan. Tapos ito. Tapos may papakita lang ako sa inyo mga boss na napansin ko. Okay, ulitin natin. So, magbuhay tayo ng headlight mga boss. Ayan, kung makita nyo. Pag nagbuhay tayo ng headlight dyan, nakita nyo yung tagilid niyang ganun. Dito, tapos papunta doon. Dapat kasi yan, ito kasing headlight na nakuha ni boss, malamang yan ay right-handed car. Kaya yung tagilid ng kanyang telescopic ay pakaliwa. Dapat kasi yan pakanan. Yun. Okay, nakita nyo? Tanya, pag nag-high beam tayo, high beam, low beam, okay lang naman, gumagana siya. Kaya lang, yung ano niya, yung telescopic niya, dapat ay dito siya nakapaling sa kanan, pag ganun, ay ang nangyari sa kanya sa kaliwa. So, ang headlight natin dyan ay right-handed car. Ay sabi naman ni bossing dyan ay galing siyang, yung headlight na yan ay galing Japan. So, matic yan ay right-handed car yung, or right-handed yung headlight niya. Ayan ako makikita nyo. Okay? So, yan yung ating headlight. Lakas. Okay? So, patayin ko na muna at ipapaliwanag ko sa inyo yung napansin ko doon sa headlight. So, binuo ko na muna yan at sasabihin ko rin kay bossing customer na yun yung napansin ko. Kahit pa sabihin natin na ano, na ipinaliwanag ko sa kanya bago ko ikinabit, ay tinistingan na rin namin muna. Okay? So, yun, nagagawa naman ng paraan yan, kanya lang, babaakin itong mismong headlight at ikakat na yung mismong, ano niya, yung pinaka-telescopic niya. Yung para baga nakagayon, pinakaharang. Ang mangyayari sa kanya, flat na lang lahat yun. Wala na siya no, yung hatian ba. Yun, ganun ang mangyayari doon. So, titingnan natin kung ipapaayos ni boss or titestingin muna niya na ganun ang bali nung ano, nung tapo ng ilaw niya or yung sa telescopic niya. Kapag ka okay na, edi all goods na yun. Pero kung halimbawa ipapaayos ni bossing, edi magra-round 2 tayo dito sa ano, sa headlight. So sa ngayon, all goods na ito. Ganyan ang pag-install ng headlight projector na galing sa H4 papunta sa projector light. Lalo na kung ang socket natin ay H4. Ayan, kailangan natin mag-relay plus diode. Nasundan nyo naman yung ginawa ko, kaya all goods na yan. Okay? So, titingnan natin kung papaayos ni boss yung telescopic niya. Okay? Ito ay Suzuki Desire. Yan. Okay? So, ayos. All goods sa ito. Thank you, thank you.